Shabbat Shalom, mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga today, araw ng Biyernes. But ito po yung pangpitong araw ng linggo ayon sa Yahuwah's kalendar, mga kapatid. And we always respect ang ating differences of understanding sa araw ng pamamahinga. Unang bahagi po ito ng ating pagtipon-tipon ngayon, magkaroon tayo ng Torah reading. At pagkatapos mamaya, meron tayong part 2. Tatalakayin natin po yung episode number 8 ng series ng Deuteronomy o Devarim 28, mga kapatid. So without much ado, bigay natin ang panahon kay Sister Bakar sa IAO and kindly open po ang ating mga kasulatan nasa pangalawang malakyam or hari, chapter 18 po ang ating babasahin today with Sister Bakar sa iyo. Go ahead po, Sister. Ah, ang 2 Kings 18 ay tungkol po sa pamumuno ni Haring Hiskiyahu Hmm. na anak ni Ahaz. Atin pong nabasa sa nakaraang chapter 16 na itong si Ahaz na ama ni Hiskiyahu ay isang masamang hari. Ngunit si Hiskiyahu na kanyang anak ay sinabi dito na walang naging gaya niya na matuwid sa Hmm. lahat ng hari sa Yahuda. Uh, ito po ay mabasa natin sa verse 5. Paano si Hiskiyahu naging matuwid ay alamin po natin sa mga babasahin ko mamaya. At sana ay maging excited po kayong makinig upang Yan. malaman ang napakagandang description kay Hiskiyahu tungkol sa pagiging pinakamatuwid sa lahat ng hari na namuno sa Yahuda. Hmm. Ano po kaya ang kanyang ginawa na bukod tanging si Hiskiyahu lang ang nakagawa para tawagin siyang pinakamatuwid sa lahat ng hari sa Yahuda? At ano kaya naman ang mga problemang kanyang hinaharap bilang Hmm. hari ng Yahuda? Ah, Pakinggan na po natin ang kwento dito sa Pangalawang Hari, Kapitulo 18 na akin pong babasahin. Yawa. A reading from 2 Kings chapter 18 from Hallelujah scriptures from verse 1 to 37. Okay po. And it came to be in the third year of Hoshea, son of Elah, sovereign of Yashar, that Hiskiyahu, son of Ahaz, sovereign of Yehuda, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. And his mother's name was Abi, daughter of Zechariah. And he did what was right in the eyes of Yahuwah, according to all that his father Daud did. He took away the high places and broke the pillars and cut down the Asherah and broke in pieces the bronze serpent which Masha had made. For until those days the children of Yashar burned incense to it and called it Nehushtan. Hmm. He put his trust in Yahuwah, Elohim of Yashar, and after him was none like him among all the sovereigns of Yehuda, nor who were before him. And he clung to Yahuwah. He did not turn away from following him, but guarded his commands, Hmm. which Yahuwah had commanded Masha. And Yahuwah was with him. Wherever he went, he acted wisely. And he rebelled against the sovereign of Ashur
and did not serve him. He smote the Philistines as far as Gaza and its borders, from watchtower to walled city. And it came to be in the 4th year of sovereign Hiskiyahu, which was the 7th year of Hoshea son of Elah, sovereign of Yashar, that Shalmaneser, sovereign of Ashur, came up against Shomeron and besieged it. And they captured it at the end of 3 years, in the 6th year of Hiskiyahu, that is the 9th year of Hoshea, sovereign of Yashar. Shomeron was captured, and the sovereign of Ashur exiled Yashar to Ashur and placed them in Hala and Habor, the river of Gozan, and in the cities of the Medites. Because they did not obey the voice of Yahuwah their Elohim, but transgressed his covenant, all that Masha and the servant of Yahuwah had commanded, and they did not obey nor do them. And in the 14th year of sovereign Hiskiyahu, Sanherib, sovereign of Ashur, came up against all the walled cities of Yehuda and captured them. And Hiskiyahu, sovereign of Yehuda, sent to the sovereign of Ashur at Lachish, saying, I have sinned. Turn away from me. I shall bear whatever you impose on me. And the sovereign of Ashur imposed upon Hiskiyahu, the sovereign of Yehuda, 300 kikars of silver and 30 kikars of gold. And Hiskiyahu gave him all the silver that was found in the house of the Yahuwah and in the treasuries of the sovereign's house. At that time, Hiskiyahu cut off the gold of the doors of the Hekal of Yahuwah and the doorpost which Hiskiyahu, sovereign of Yehuda, had overlaid, and gave it to the sovereign of Ashur. And the sovereign of Ashur sent the Tartan and the Rabsaris and the Rabshakeh from Lachish with a great army against Jerusalem to sovereign Hiskiyahu. And they went up and came to Jerusalem. And when they had come up, they came and stood by the channel of the upper pool, which was on the highway to the launderer's field. And they called to the sovereign, and Eliakim, son of Hilkiyahu, who was over the household, and Shebna, the scribe, and Joah, son of Asaph, a recorder, came out to them. And Rabshakeh said to them, Please say to Hiskiyahu, Thus said the great sovereign, the sovereign of Ashur, What is this trust in which you have trusted? You have spoken of having counsel and strength for battle, but they are only words of the lips. And in whom do you trust that you rebel against me? Now look, you have put your trust in the staff of this crust need. Read, Matsariam, on which if a man leans, it shall go into his hand and pierce it. So so is Pharaoh sovereign of Matsariam to all who trust in him. But when you say to me, we trust in Yahuwah our Elohim, is it not he whose high places and whose altars Hiskiyahu has taken away and said to Yehuda and Jerusalem, Bow yourselves before this altar in Jerusalem. And now I urge you, give a pledge to my master, the sovereign of Ashur. Then I give you 2,000 horses, if you are able to put riders on them. And now do you turn back the face of one commander of the least of my master's servants and trust in Matsariam for chariots and horsemen? Have I now come up without Yahuwah against this place to destroy it? Yahuwah said to me, Go up against this land, and you shall destroy it. Then said Eliakim, son of
Hilkiyahu and Shibna and Yoah to the Rabshakeh, please speak to your servants in Aramaic, for we understand it, and do not speak to us in the language of Yehuda in the ears of the people on the wall. And the Rabshakeh said to them, has my master sent me to your master and to you to speak these words, and not to the men sitting on the wall to eat their own dung and drink their own urine with you? And the Rabshakeh stood and called out with a loud voice in the language of Yehuda, and spoke and said, hear the word of the great sovereign, the sovereign of Ashur. Thus said the sovereign, do not let Hiskiyahu deceive you, for he is unable to deliver you out of his hand. And do not let Hiskiyahu make you trust in Yahuwah, saying, Yahuwah shall certainly deliver us, and this city is not given into the hand of the sovereign of Ashur. Do not listen to Hiskiyahu, for thus said the sovereign of Ashur, make peace with me by a present, and come out to me, and let each of you eat from his own vine, and each from his own fig tree, and each of you drink the waters of his own cistern. Until I come, then I shall take you away to a land like your own land, a land of grain and new wine, a land of bread and vineyard, a land of olive trees and honey, and live and not die. But do not listen to Hiskiyahu when he misleads you, saying, Yahuwah shall deliver us. Has any of the mighty ones of the nations at all delivered its land from the hand of the sovereign of Ashur? Where are the mighty ones of Hamath and Arpad? Where are the mighty ones of Sepharvaim and Hena and Iwa? Did they deliver Shameron from my hand? Who among all the mighty ones of the lands have delivered their land out of my hand, that Yahuwah should deliver Jerusalem from my hand? But the people were silent and did not answer him a word, for the command of the sovereign was, do not answer him. And Eliakim, son of Hilkiah, was over the household, and Shibna, the scribe, and Yoah, son of Asaph, the recorder, came to Hiskiyahu with their garments torn, and they reported to him the words of the Arab Sheki. Yada Yahuwah. Yada, yada yawa. So, mga kapatid, thank you po, Sister Bakar Asayao sa magandang pagkabasa. And there are 37 na mga talata, mga kapatid, sa nabasa na. So ngayon, ating narinig na po ang kwento. Anong nangyari kay Hiskiyahu. Okay? Kung basahin po natin as Hiskiyahu, sounds like modern po, no? So, Brother Yazaria, paano ba natin basahin ito sa Yehudiyat? Ah, Do we do we read it as yeah. has haska? Yeah, ewan ko no. Yes, Anyway, kasi walang I, no? kasi Haskayahu. wala kasi tayong letter I, no? So, Yes po. Haskayahu po. parang haskayahu ang pagkabasa. Anyway, Yes po. so ito yung Mm. hari ng Yehuda at in comparison doon sa mga previous na mga hari, sila po ay lagi lang na gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya o hindi kalugod-lugod sa harapan ni Aba Yahuwah. But dito sa kay Haskayahu, malinaw po dito mga kapatid no na he did what was right. Verse 3 po. Pangalawang Malakiam chapter 18. Nasa pangalawang Malakiam tayo, chapter 18 verse 3. And he did what was right in the eyes of Yahuwah, according to all that his father Daud did. So, malinaw po yun mga kapatid na ito yung kaniyang uniqueness
ito yung kaniyang kaibahan in comparison sa mga nakaraang mga hari na ating napag-usapan na, mga kapatid. Para sa kanya, kung ano yung tama, ano yung wasto, ano yung totoo, yun ang kaniyang ginawa. At ang kaniyang model ay talagang walang iba kundi si Daud. Okay? Si Daud po ang kaniyang pinaka-model. Kung ano yung ginawa ni Daud na maganda, yun din po ang kaniyang ginawa, mga kapatid. Okay? So, batay sa ating reading, may may mga pananakot na rin no na nangyayari dito. At ano kaya yung nagiging resulta sa pananakot ni Haring Assur no sa hari ng Assur at dito sa pamamagitan ni Rabsake o Rabsaka nagbigay po nagbigay na po ng words na nagmumula sa hari ng Babylonia, mga kapatid. So, ano ba? Kailangan ba silang matakot dito sa mga words na ito? So, ano man dapat ang kanilang gagawin, mga kapatid? So, ayan, let's open our discussion now. Ah, kung sino pong mauna, siguro mauna si Sister Bakar Yes po. Asayao. Okay, go ahead po, Sister. Ah, sa katanungan ko po kanina na paano si Haskayahu naging matuwid ay sasagutin ko po na Apo. naging pinakamatuwid sa lahat ng hari sa Yahuda si Haskayahu. Ito ay masagot dito sa nakasulat sa verse 4 sa Hmm. babasahin ko po sa Hallelujah Scripture. Dito sabi sa verse 4, He took away the high places. Ito ang bibigyan ko ng highlight Apo. kasi marami rin po mga matutuwid na hari ang namuno sa Yahuda noon. Ngunit hindi nila nagawang alisin itong mga high places kung Hmm. saan doon sila nagsisimba, nag-offer ng burnt sacrifices. Sa pag-alis ni Haskayahu sa mga high places na ito, ay totally naputol ang idol worshiping ng mga taga-Yahuda at bumalik na sila sa hayakal ng Jerusalem at doon nagsimba. Ah, Masabing matuwid itong si Haskayaho kasi marami pa siyang ginawang nakatulong upang maputol ang idolatry. Hmm. Um, Sinabi pa po dito sa verse 4 na he broke in pieces the bronze serpent which Masha had made. Mababasa po natin sa Numbers 21, chapter 21, verse 1 to 9. Ang kwento tungkol po dito sa bronze serpent, um, higit po sa lahat ay tinawag si Haskayahu na matuwid ay dahil sa sinabi po dito sa verse 5 to 6. Hmm. Ay sabi dito na he put his trust in Yahuwah, Apo. alwayam ng Yasha'al, and after him was none like him among all the sovereign of Yehuda, nor who were before him. And dito sa verse 6, and he clung to Yahuwah. Tama po. He did not turn away from following him, but guarded his commands, which Yahuwah had commanded Masha. Kahit pa masabi nating matuwid na hari si Haskayaho, at sumunod sa mga utos ni Aba Yahuwah ay nagkaroon pa rin siya ng mga problema. Opo. Ah, it, Di siya Isa exempted, rin ah. po ay yes po, yung hari ng Ashur na pangalan ay Sanherib na sa English ay Sennacherib, pero dito sa Hallelujah, scripture ay Sanharib, maging
walang I, walang I, di ba? Brother Dan, Opo. Sanharib. Opo. Si Haring Sanharib. Oh. Ang kanyang problema, naging problema sa kanyang pag-upo bilang Pangulo, Hari, si Haskayahu ay nagkaroon ng problema sa relasyon niya kay Haring Sanharib, Sanharab, Sanharab, Sanharab. Mm. Ah, Noon nagbibigay si Haskayahu ng tribute kay Hmm. Sanharab, ngunit kanyang tinigil ang pagbibigay na naging sanhi ng di pagkauna-uunawaan nila. Mababasa natin po ito sa verse 7 Opo. na sinabing, "And he rebelled against the sovereign of Ashur and did not serve him." Kaya naisip ni Sanharab na salakayin at bihagin ang mga syudad ng Yahuda. Ah, sabi ito sa verse 13, sa Sanherib, sovereign of Ashur, came up against all the walled cities of Yehuda and captured them. Binihag talaga ni Sanherib ang mga taga-Yehuda. Sa ginawang pagsalakay at pagbihag ni Sanherib ay nagpadala si Haskayahu ng kay Sanherib na nagsabi dito po sa verse 14. Opo. Sabi po dito niya na, "I have sinned. Turn away from me. I bear, I will bear whatever you impose on me." And the sovereign of Ashur imposed upon Haskayahu, the sovereign of Yehuda, 300 kikars of silver and 30 kikars of gold. Mabasa natin na pinagbayad si Haskayahu at dito sa verse 15 ay sinabing, "And Haskayahu gave him all the silver that was found in the house of Yahuwah and in the treasuries of the sovereign's house." Hmm. Pati dito sa verse 16, sabi po dito na, "At that time, Haskayahu cut off the gold of the doors of the Haikal of Yahuwah and the doorpost which Haskayahu, sovereign of Yehuda, had overlaid and gave it to the sovereign of Ashur." Nagawa talaga ni Haskayahu na pati yung mga gold na nakalagay doon sa Sa mga door. door. Tama. Binaklas para Grabe, lang no? ibigay doon kay Sanharab. Na para lang huwag siyang salakayin sana na ano kasi na-capture na kasi lahat ng mga cities ng Yehuda except Jerusalem. Hmm. Patuloy ang problema ni Haskayahu. Um, Kahit nagbayad na siya kay Sanharab, dahil may pinadala pang military armies na nagngangalang Rabshaka, at sinabi ang mga kumukutya or nagmakiri kay Abyawa at kay Haskayahu. Mababasa natin dito ang uh, maraming mga pinagsasabi ang tungkol sa paniniwala kay Abyawa at kay na huwag daw maniwala kay ang mga tao kay Haskayahu. Mga mensaheng nagyayabang Hmm. na sa pinaniniwala ang kakayanan ni Sanharib na hari na mas makapangyarihan siya kay Abayawa at kay Haskayahu at sa lahat ng natalo niyang mga bansa. Pinaparinig ito ng Rabshake na lahat ng mga nakikinig para ma-discourage sila at huwag nang magtiwala kay Abayawa at Haskayahu.
Ang nakuha kong lesson dito, Brother Dan, Opo. ah, kay Sovereign Haskayaho ay ang kanyang total obedience kay Abiyawa. Hmm. Ah, kaya siya na-describe dito sa verse 5 to 6 na sabi po ay, yun na nga po ay, he was obedient at he followed the commands of Abayawa. At ang unlike sa mga nagdaang mga righteous kings like Jehoshaphat, Asayahu, sila ni Yotam, mga partial obedient lang sila kay Abayawa kasi di nila nagawang i-destroy ang mga high places. Tama. O i-highlight ko dito na ang pinaka-obedient talagang ginawa ni Haskayaho ay itong nagkaroon siya ng lakas na talagang gibain itong mga high places na hindi na kayang gawin ng mga righteous kings, although nasabi dito na mababait sila at nagsunod at gusto sanang alisin ang idolatry, pero iniwan pa rin nila yung nakatayong mga high places. At para sa akin, sa buhay natin ngayon, tularan natin si Haskayahu na totally tanggalin natin ang mga high places na andito andito rin sa atin. Matatawag natin na itong mga pride and arrogance natin at consider nating mga high places of idolatry Hmm. na di maalis-alis sa sarili natin. Dapat marunong na tayong magpakumbaba at tanggapin na natin na di po lahat ng gusto nating abutin ay maaabot po natin. Para sa akin, sa pabor at awa lang po ni Abaya Uwa tayo mabuhay at siyang may control sa lahat sa buhay natin. Basta may total obedience lang tayo sa kanyang mga utos, lalo na sa Torah. Yun lang po, Brother Dan. Okay po. So, napakagandang explanation kung bakit nagiging kaiibang hari ito si Haskayao, no? Yes po. Haskayao. Kung bakit naging kaiibang hari siya dahil nga sa napaliwanag na ni Sister. Yung kanyang complete na pagtiwala, trust, at trust in Yahuwah, and clung to Yahuwah kung ano po yung mga kanyang mga salita, utos ay talagang ginawa niya. And most importantly, yung kanyang pag-destroy sa mga poste, kahit pala yung brazen serpent, they also paid tribute to it or nag-o-offer na rin po sila ng mga incense doon, no? So pati yun dinestroy ni ano po, dinestroy ni Haskayao kasi naging idolatry na nga sila. Na hindi naman yun ang intention talaga ni Masya o Moses na sambahin yun, hindi naman talaga. Ipapataas lang yun kapag tuwing merong may ma, masugatan o may mabite. Kung may mabite ng ahas, kasi doon sa numbers na sinabi na ni Sister Kina, Numbers 21, 1 to 9, may ahas po na very poisonous kapag sila'y makagat. Okay, talaga sila'y mamamatay. But sa pamamagitan ng bronze serpent na yan, they just look at it, okay, hindi sila mamamatay. So eventually, naging ano na pala sila no, naging idolatrous na sila kasi ginawa na nilang mighty ones yung bronze serpent na yun, which is hindi naman talaga dapat ganon. So that being said, pati yan na sinira, destroy ni Pascayao, mga kapatid. So that's how committed and dedicated ito si Haskayao.
nais ko pong i-highlight sa inyong mga kapatid, no? Bring your attention dito sa threat, no? Yung threat na ginawa ni itong leader po, no? Yung commander na si Rabsaka, no? Yung kanyang threat na ginawa, 'di ba? If you are on the shoes of Haskayao, 'di ba? Matatakot ka. But hindi naman siya na humarap dito, but yung mga leaders niya ang humarap at yung mga tauhan niya humarap. Okay? Then pagkatapos, nag-report sila kay Haskayao kung ano yung sinabi ng leader ng Assure, mga kapatid na to si Rabsaka. Okay? So, yan po. Now, nais ko lang pong itanong sa inyo, if you are on the shoes of Haskayao, mga kapatid, at meron ng napakatunog yung kaniyang boses, okay? Tingnan mo yung kaniyang tingnan mo yung kaniyang come to think about it, no? Kinukuha niya yung simpatya ng mga other leaders. Okay? Kinukuha niya yung simpatya. Oh, huwag kayong palinglang diyan sa Yahuwah na sinasamba ni Haskiao. Hindi yan makadeliver sa inyo. O tingnan mo Mm, anong ginawa ng Assyria doon sa Shamiron. O di ba? Yung yes, kanilang yes. mga makapangyarihan doon hindi nakapigil. Natalo sila doon. Tingnan mo kung sino po yung aming mga bansang nalusob at nalupig. Okay? Itong iauwa ninyo ay hindi makakatulong yan sa inyo. Yun ang sabi niya dito. Huwag kayong padeceive, verse 29. Huwag kayong padeceive sa ano yung pinagpaniwalaan ni Haskayahu sa inyo. Huwag kayong makinig sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, talagang hinamon dito ni Rabsaka, hinamon niya talaga mga kapatid si Yahuwah at hinamon niya na huwag na kayong maniwala kay Aba Yahuwah at huwag na kayong maniwala kay Haskiyahu, mga kapatid. So, if you are on the shoes of Haskiyahu, mga kapatid, what do you think? Kasi tingnan mo dito, no? Tingnan mo yung verse 36. But the people were silent and did not answer him a word. For the command of the sovereign was, do not answer him. Okay? So, Mm, yun pala ang instruction ni Haskiyao. Harapin niyo sila, harapin niyo siya, harapin ninyo, huwag lang kayong sasagot, tahimik lang kayo. O, di ba? mm, Tama naman po yung mm, kanyang instruction, di ba? mm, Tama po ang kanyang instruction. So, yan po, mga kapatid, no? And mm, Al-Yakim, son of Hiskiyao, who was over the household, and Shebna, the scribe, and Yoah, son of Asaph, the recorder, came to Haskayao with their garments torn, and they reported to him the words of Rabsaka. So, mga kapatid, no, bakit kaya, no? When they reported, itong anak ni si Alyakim o Alyakam, nung siya ay nag-report na, mga kapatid, ah, kasama ito si Shabna, kasama ito si Yoa, yung scribe, okay, anak ni Asap, okay? Nung sila ay lumapit na doon kay Haskayao, ito yung kanilang response. They tore their garments and they reported to him the words of Rabsaka, mga kapatid. So, what do you think? Ano kayong lesson natin na makukuha rito? Brother Dan, Go ahead. actually, Brother Dan, si Haskayaho ay may full trust kay Abayawa. Hmm. Sabi naman dito. Kaso lang, as a human being, may takot pa rin siya sa kay Sanharab na hari ng Assure. Kasi sa ginawa lang niyang pagbayad, Opo. di ba? Nagsokom siya doon sa O inangkin niya na nag-impose nagkasala siya, na no? ano, nag-impose sa kanya, sabi niya na whatever you impose on me, I will bear it. Hmm. Ano na
magbabayad ako kahit ano pang ipabayad mo sa akin. Yun lang nakita na ni Sanharab, yung hari ng Assur na ang kanyang weakness. Takot Bakit na. siya submit doon sa imposement niya na bayaran mo ako para huwag kitang guluhin. Hmm. Mm. Kaya nagpakita siya ng weakness niya, Yes. lalong naging worse si Opo. Sanharab. Oh. Kaya pinalakasan niya kanyang yabang. Hmm. Okay Yun po. lang So, po. that's a, Although may trust siya, Brother Dan, may trust siya kay opo. Aba Yawa. Okay, so that's a good point mga kapatid, no? Looking at on the other side, may positive siya, full trust siya kay Abay Ua, but sa kabilang dako, at some point na nayanig na rin po siya mga kapatid, no? At natakot. At yun, hingi siya ng patawad at inadmit niya na nagkasala daw siya at willing siyang ibigay kung ano yung hingin sa kanya. So, That's a that's a great lesson here mga kapatid, no, na itanim natin sa ating mga puso't isipan. Ano 'yon? Yung ating weakness, no? Kapag may weakness tayo, okay? At yan weakness na yan ay ating ipaalam sa ating ibalita sa ating mga kaaway, mga kapatid. So, anong mangyayari? Siyempre naman, our enemy will what? Our enemy will take Will make that as their Opo. weapon. Weapon. Gagamitin nila yan bilang weapon against us. Okay? So, yun ang malaking lesson dito, mga kapatid. Let's be open o let's declare our weakness before kay Aba Yaoah. Walang problema dyan. Kasi ang ibig sabihin niyan, we are in complete trust kay Aba Yaoah. But kapag nasa harapan tayo ng ating mga kalaban, okay, and if we declare to them our weakness, so anong mangyari mga kapatid? Okay, they will take advantage of us. Okay po? So, yan, that's a great lesson mga kapatid na we can learn from this. Kaya nung marinig na ito ni Rav Shaka na gano'n na siya, nag-acknowledge siya nga nagkasala at willing siyang magbigay, kung anong hihingin sa kanya ng sovereign ng Assure. Kaya, tinan mo yung boses niya, no? Parang pasigaw-sigaw na ito si Rab Shaka, di ba? Pasigaw-sigaw na siya at minumura na niya si Abay Yaowa at ito rin po si Haskaya o mga kapatid. So, I think meron din pong kung bakit ganito, no? Bakit nangyari ito na para bang ang Yahuda ay being mocked, mga kapatid. Okay? Meron kasi itong ugnayan din doon sa Dabariam 28, mga kapatid. 36 to 48, nabasa na po natin yon at nasa pang-walong episode na tayo mamaya, mga kapatid, no? Nais ko pong i-connect dito na kung bakit hinayaan ni Aba na parang they were mocked, mga kapatid, ng kanilang mga kaaway. So, ito po ay isang pagpapatuo, mga kapatid, na yes, on the part ni Haskayao, very much loyal siya, mga kapatid. Very loyal siya at matindi yung kanyang tiwala kay Aba Yaoah. But yung hari na previous niya, mga kapatid, ano po sila? Okay? Wala silang tiwala. Nag-disobey sila, mga kapatid. So, kaya dito, makikita natin na parang hirap maiwasan na sana itong righteous na hari na, itong matapat at loyal na hari, sana hindi na siya mayanig, mga kapatid. Pero, consequence na rin po sa kasalanan ng mga nag-una sa kanya, mga kapatid. Okay? So, abangan natin kung ano yung next na event na mangyari dito sa chapter 19 sa susunod po na linggo ating pag-usapan yan. Abangan ang susunod na kabanata. At maintindihan natin kung ano yung full story. But anyway, paghimay-himayin muna natin yung mga lessons natin dito.
Narinig na natin yung background, kung ano yung nangyari. May mga important points na ating na-highlight as highlighted na rin po ni Sister Bakar sa iyo. So, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon yung iba naman po na pwede rin po kayong mag-share. Ano po yung nais ninyong i-pick out dito at kunin at i-highlight bilang lesson, lalo na sa ating journey ngayon, mga kapatid. Anyone else? Yeah, Dayawa po. Siyam na po tayo dito ngayon. Dito na si Brother Dimitrio, Sister Diana, Sister Lilieta, Brother Dan, Sister Corazon, Brother Yasariao, Brother Ron, at Sister Bakar Aseo. Okay po. Sino yung next one to share? Ano pong mga important lessons na makukuha natin dito, mga kapatid? At pwede rin po nating ma-apply sa ating buhay. Go ahead po, Brother Dimitrio. Shabbat Shalom. Sorry, kaninang umaga. Shabbat Shalom. Hindi ka pala nabigyan ng ano. Wala akong Sorry. Buti na lang, mayroon na ngayong hapon. Okay. Si Ezekias, na-appreciate din ako ang iyang pagkahari. Tama. Kay isa siya sa kaliwat ni Dahod. O sa atong expectation, sa mga kaliwat ni Dahod ng mga nahimong hari, wala sila makahimo sama sa gibuhat ni Ezekias. Opo, go ahead lang, Brother Yasariao. Opo. Nagpasabot nga sa daghan niyang mga kaliwat, so naapoy mga kaliwat niya nga mga maayo. O apoy mga talento. So mo nang isa si Ezekias sa iyang kaliwat nga na-appreciate na ako ang iyang leadership bilang hari hangtod mao man ng chapter 23 daghan pa man na siya diha. So ang iyang mga desisyon, wala siya maghatag og desisyon nga dili makapahimuot kang Yahuwah. Ang tanan niya nga desisyon nga ikabalik gitagaan lang siya ni Yahuwah og freedom. O unsa ang iyang desisyon, unsa iyang buhaton, kay wala man mag-ingon si Yahuwah siya nga gub-an ng mga imahen diya. Wala man siya mag-ingon, pero lahi siya sa ubang mga hari, tumala siya atong nagiyan nga wala nila gihatagan og bili ang si Yahuwah, ang gitagaan nila og bili ang mga mighty one. Tama. So si Ezekias, lahi pod ang iyang desisyon. So gipagubag gid niya ang mga halaran o nagtudlo siya sa iyang mga ginsakupan nga walay lain nga ilang simbahon siya Yahuwah ra gyud. Dili ang mga mighty one. Kung ang atong tan-awon ang iyang background sa iyang story, sa iyang kinabuhi o sa iyang pagkahari, nahimuot yun ang Yahuwah sa iya sa buhat ni Ezekias. So walay rason nga dili siya tabangan ni Yahuwah bisan sa katapusan gudlo sa iyang kinabuhi. Kay maayo ang iyang mga desisyon nga nakapahimuot kang Yahuwah bilang usa ka hari o bilang usa ka kaliwat ni Dahod. Usa diri nga na-appreciate nako ang gisgotan ninyo kaganina kanang paglait o paghagit sa iyaha. Si Ezekias, natunan ako ang iyang kinabuhi nga siya kanang dili bitaw dali musulti, dali nga mo desisyon, kabalo siya maminaw,
o kabalo siya magpahimutang. Hinungdan nga na-appreciate nako ang iyang nga decision tungod kay kini manggong mag-atubang ka og problema kung mangayo ka og kung hatagaan ka og opinion sa mga tao. So makahatag siya og distraction sa mind sa nimo o mind sa tao. Opo. So mahimo nga ang imong decision dili na siya mao. So tama ang gibuhat ni Ezekias nga gipahilom niya ang iyang mga tao. Kay nasayod si Ezekias nga kung matuta sa unahan, masayod si Ezekias nga dunay maayo nga mga rason o dunay maayo nga mga buhaton nila para magmadaugon sila niya ng hari sa Assyria. So mao na siya ang mga butang nabuhat ni Ezekias nga nakita nako nga maayo diha kaniya. O ang iya pong mga tao nagsunod kung unsa ang kuman, unsa ang sulti ni Ezekias. Kung atong makita ang kinabuhi sa mga katawhan sa Huda, ang Jerusalem na lang ang wala makuha sa Assyria. Tama po. So gi-persecute na sila pag-ayo. So daghan ang mga persecute, daghan ang mga istorya nga ilang gipangbuhian nya. Pero daghan pud ang mga butang nga gibuhat ni Ezekias sama ni atong paguba atong bronze sa nga bitin nga gisimba na sa mga tao, gisunod na sa mga tao nga dapat to dili na sila himon. So ang ako lang na mahatagan nato og application karon panahon nato. Opo. Kay mas maayo gyud tong kinabuhi nato nga sama sa kinabuhi ni Ezekias. Nga kanang dili daling mas Opo. Kay moabot man gyud ng panahon sa atong panahon kung moabot gyud sa panahon nato nga dili naman gyud ni malikayan, dili naman gyud ni siya mapugnan. Moabot man gyud sa punto nga sama sa gibuhat sa Assyria sa Jerusalem. So nagtuo ko nga mahitabo usab ni sa ato ang panahon karon sa umaabot. Noon dili pa karon pero mahitabo gini sa umaabot. So usa ra gyud ang atong angayan nga mahimo nga makuhaan nato og pattern si Ezekias nga wala siya mohatag og hinanali nga desisyon. Kay nagulat pa siya sa kagustuhan ni Abba Yahuwah o plano ni Abba Yahuwah. Kay sa atong panahon karon nakita nako kana bitang gisulti ni Yahusia nga ang nahauna maulahi. Ang maulahi mahauna. Opo. Sa akong pagsabot ang kahulugan diyan ng maulahi nahauna pero maulahi. Kung atong tan-awon sa tibuok kalibutan, ang una gyud nga migawas nga gisunod o gialagaran sa mga tao ang mighty one. Bisan pa sa atong mga katigulangan. Mao na nga gisulti na ni Yahusia nga kinanglan biyaan natong mga pagtulunan sa mga katigulangan. So, dili na to siya dapat sundon sa atong mga panahon karon. Opo. So, moabot yun ang panahon nga kung atong tanawon ang panahon nato karon, ang dugay nga panahon nga nag-progress ang mga sayop nga mga pagtulunan kanang mga maitiwan. So, mo nang moingon ta sa unang panahon nga napata sa pikas, moingon gyud ta nga nauna na ta.
sayop diay kay ang atong gitawag mao disim man gihapon, ang atong gisimba Mighty One man gihapon, pangalan man gihapon nga Mighty One. So moabot gyud ang panahon, sumala sa ato mga diskusyon sa una, na kining 6,000 years. So kining 6,000 years, wa ko man gyud moabot ni ana. Opo, So, nadatas gamay na lang ang panahon. tama. Kaya man masulat diya sa Biblia nga mauna siya ang 6,000 years. Ang ato lang nga mupaabot lang tas tama nga panahon nga moabot na siya. So ang Mighty One hangtod karon lisod gyud sila nato dadon diha sa kamatuoran. So kay nakagamot na sila. Nakabarog na sila ba? Lisod na sila matanggal. Lisod na sila dadon nato. Kay kung muingon ta sa ila nga mali sila, muingon mapud sila nga mali ta. So moabot gyud ang panahon nga kanang giingon ni Hosea nga ang nauna naulahi ug ang naulahi mahauna. Ug kung do na may mahauna, kadto ra yung devoted kang Yahusya, kang Yahuwah. So ang dili devoted sa iya, so lisod. Lisod yun kaayo. Kay mas daghan man ang Mighty One. Daghan man ang nagtawag sa titulo. Mga title, opo. Daghan ang nagtawag sa titulo. Kaysa nagtawag og Yahuwah sa original. So, mo na nga, moabot unya ng panahon. Ano nga ako na siyang i-explain? Tungod kay dunay mga vision nga nasa unahan nga mahitabo. Nga paundangon yun ta. Paundangon ta sa pagtawag sa pangalan ni Yahuwah. Kay usara ang ngalan nga gusto nila tawgon. Ang ngalan lang nga titulo. So, mo na nga, sa atong panahon karon, kinanglan makumplito ang ato ang kinabuhi. Masangkapan ta sa kanang arms para mudaog ta aning kalibutan karon nga atong moabot yun na siya ug watay lain nga paglaom kanang sama sa gibuhat ni Ezekias nga nagbuhat lagi siya sa mga butang nga matarong, decision nga matarong pagsunod sa kabubot ni Yahuwah. Kay kung kitabangan si Ezekias ni Yahuwah sa panahon nga naa siya sa kalisod, sa panahon nga naa siya sa taliwala sa mga Mighty One, so unsa pa sa atong panahon. Tama. Kay dipindi ra gihapon sa panahon ni Ezekias ug sa atong panahon karon, kung si Yahuwah gyud ang atong ipaglaban, pakamatyan nato si Yahuwah, mubarog gyud ta kang Yahuwah. So walay rason nga dili kita tabangan ni Yahuwah ug dili gid niya i-preserve gikan ining makalilisang kagubot ug kasamok sa tibuok nga kalibutan. So I hope nga ipaglaban nato kay moabot unyang panahon dili na ta maka-pronounce sa pangalan ni Yahuwah. Kay delikado man, wala nay mag-zoom kay ang teknolohiya, wala nay magwali sa radyo o sa TV. Pero unsa man ang atong paglaom ngang pulong ni Yahuwah naa sa atong hunahuna og kasing-kasing. Bisan wala nay wali, wala nay natudlo, pero ang Roh HaKadosh nga kanunay natong kauban nga magpundom sa mga pulong ni Yahuwah diha sa atong kinabuhi ug nagtuo ko nga taliwala niya ng tanan ang naulahi mao gyud ang mahauna. So nindot kayo ang kinabuhi ni Hari Ezekias hangtod sa sunod pa nga chapter. So mura na siya, Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. So mga kapatid, na maraming mga precious gems doon, no, sa nabanggit na ni Brother Demetrio, dahil nais ko pong ibahagi po in summary po sa Tagalog. Mga kapatiran na manonood sa Republis at mga kapatiran po na narito ngayon.
highlight po ni Brother Demetrio yung magandang asperto sa buhay ni Asquiao, mga kapatid. Na kung saan siya po ay talagang loyal, committed, and dedicated kay Abay Ua. Sa pamamagitan po ng pagsunod ng kanyang mga utos, dinestroy niya po lahat ng mga images, any representations of other mighty one, talagang sinira niya po, mga kapatid. At dito ko po i-highlight yung kaniyang punto na hinamon po ni Shaba Rabshaka, hinamon po sila ni Haskiyao, hinamon po sila. At dito ngayon, binigyan ni Brother Dimitrio ng wonderful lesson, mga kapatid, na yung sinabi ni Yahushua na sino yung nauna ay masahuli at sino yung mga nasa huli ay nasa una. The first shall be the last and the last shall be the first. Yun po yung pinaliwanag ni Brother Dimitrio, mga kapatid. Na ang kanyang iniisip dito is sino yung mga the first is yung mga naniniwala sa mga titulo, mga title, mga kapatid. Kapag sabihin ng mga title, referring to GOD, LORD, at sino pa, mga kapatid? JESUS. Yun po ay mga all referring sa mga pagan deities, mga kapatid. So, noon, ang akala natin na tayo yung nauna kasi nakakilala tayo sa mga titulo na yan. Pero yan pala ay mga mighty one, mga kapatid. These are mighty ones. Okay? So, ang punto dito is na hinighlight ni Brother Demetrio is darating ang panahon na pipigilan na tayo. Pagbawalan na tayong magbigkas sa pangalan ni Yahuwah ano siya. Mawala na itong mga internet, hindi na tayo makagawa ng Zoom at ano pang mga gawain natin dahil nga part of the persecution po yung mga kapatid. So ang hamon ngayon dito is just as Hilkiah was challenged, threatened, at pinagsabi pa na sino kayo nagtumawag sa pangalan ng inyong Yahuwah? Hindi siya makapangyarihan. Yun ang challenge ito ni Rabshakeh, mga kapatid. So on our part, ganun din po ang mangyari dito. We are being put to challenge. So, ang panawagan dito ni Brother Dimitrio through the Ruch HaKadosh, mga kapatid, is that willing ba tayong mag-stand for Abba Yahuwah? Are we willing to stand for Abba Yahuwah? Kahit pigilan na tayo o persecute man tayo, whatever that is, mga kapatid, are we willing to stand for Him? So, that being said, nais ko lang din pong i-highlight, mga kapatid, habang nagpaliwanag si Brother Dimitrio, itong pag-destroy ni Haskiyao sa mga Asherah poles, mga images, mga altars, itong pag-destroy niya is nagpapakita ito talaga, mga kapatid, na talagang unique, set apart ang mga Yasar-al o Yahudah supposed to be. Set apart and unique at kaiiba talaga, mga kapatid. At diyan, i-highlight ko rin po, mga kapatid, dito sa ating Zoom gathering ngayon na hindi pwede na magsama or magsanib-puwersa ang mga titulo o ang mga other mighty ones, hindi pwedeng magsanib-puwersa kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Kasi nga po, iba. Iba sila, mga kapatid. Yung mga titulo, those are other mighty ones, mga kapatid, na hindi sila makakatayo sa harapan ni Abba Yahuwah. At di-declare dito ni Brother Demetrio na darating ang panahon na pupunta na doon sa one world religion nga. Hindi niya nabanggit yung one world religion, but the same idea is leading towards that. Ganun din po, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magsanib puwersa doon sa one world religion. Kasi yun po ay mga mighty ones po yun. And batay dito sa model na pinakita ni Haring Yaskayao,
destroy po yun, di ba? I-destroy, i-demolish. Kasi dapat lilitaw na yawa lang talaga and yausya hamasya, mga kapatid. So, nawa, that being said, nagkaroon ito ng eye-opener sa ating mga puso't isipan at ang hamon dito na binigay ni Brother Demetrio is dahil ngayon may panahon pa tayong mag-ready, maghanda. So dapat we embrace ourselves, we brace ourselves, kapatid. We equip ourselves to be knowledgeable and be equipped with the Word, with the Torah. Upang kung dating man ang panahon na yan, hindi tayo mayanig dahil nandyan na rin po ang Ruach HaKodesh, mga kapatid. Okay po, I'll keep quiet now and give time for others na nais ding mag-react or magdagdag or magtanong or magbigay po ng anong application, mga kapatid. Yadaya o ha? Does this make sense, mga kapatid? Or meron kayong other point na nais niyo pong i-highlight? Meron ba kayong punto, mga kapatid? Can we hear? And would you like to share? Sister Corazon, Sister Diana, Sister Lilieta, Brother Dan, Brother Ron, or Brother Yasario. Anything else you wanna add, mga kapatid? Okay po. Kung wala, let me add before we end. I-add ko lang po kapatid no, habang nagpaliwanag kanina si Brother Demetrio. Dito po sa verse 7. Dahil po, highlight ni Sister Bakar Asya o kanina, has kaya o trusted Abayaoa, clung to Abayaoa, verse 5 and verse 6 mga kapatid, no? Verse 3, 5, and 6 mga kapatid. Dahil diyan, so ano yung resulta doon mga kapatid? Verse 7, it's nice to emphasize mga kapatid, verse 7. Ano po nakasabi ng verse 7? Sinabi po dito, and Yahuwah was with him. Wherever he went, he acted wisely. So, resulta ito mga kapatid. Result ito sa kaniyang buong tiwala kay Aba Yahuwah at ang kaniyang pagkapit kay Aba Yahuwah mga kapatid. Resulta po yan, Aba Yahuwah was with him. Katulad na rin po nung nangyari kay Yosap doon sa Matsariam. Okay? Yahuwah was with Yosap doon sa tahanan ni Potiphar, doon sa bilangguan, hanggang sa naging ano na po siya, naging gobernador si Yosap, mga kapatid, or aka Joseph. Ganoon na rin po, mga kapatid. Dito sa buhay ni Haskayao, ganoon na rin po, mga kapatid. Resulta dito sa kaniyang pagtiwala at pagkapit kay Aba Yahuwah was with him, mga kapatid. Kasama niya si Aba Yahuwah sa lahat ng kaniyang mga decision. Kaya sinabi dito, acted wisely, mga kapatid. So, that being said, sa ating buhay at sa ating journey ngayon, mga kapatid, yun ba ay nakikita ng ating mga kasama sa trabaho man or sa family man or yung ating mga nakakausap araw-araw, naramdaman ba nila o nakita ba nila na someone is behind us or someone is before us or behind us? Mga kapatid. But dito sa talata na yan, Aba Yahuwah was with Haskayao, mga kapatid. And because of that, he acted wisely in all his undertakings, mga kapatid. So, yan po ang nais kong i-highlight
Kung meron pang magdagdag, let us know. And then, kung wala po, then we will end. Anyone would like to add something or would like to quote a reference? Go ahead po, Brother Ron. Ah, ano ko lang po dun sa pagkakaintindi ko na paulit-ulit po sa Book of Kings and pinakita po ni ah nung nga pong ano na ni Hezekiah Apa. na iisa lang po ang gusto ni Abba Yahuwah. Hmm. Iisa lang po ang kanyang kalooban na magtiwala tayo ng buong buo sa kanyang kadakilaan at kung mangyari po yon kahit saan po tayo magpunta, Hmm. kahit ano po pa ang abutin natin, ano pa po ang mangyari dito sa ibabaw ng lupa, hindi niya po tayo pababayaan. Tama po. Ang pagka po tayo naging tapat sa Kanya, Hmm. siya po, una po siyang naging tapat sa atin, si Tama. Abba Yahuwah. Kaya po, the challenge is within us na kailangan nating patibayin ang ating pananampalataya kay Abba Yahuwah. Ano man ang sapitin natin, ano man ang maging kondisyon natin, alam natin darating ang panahon na hindi magiging maalwan ng mabuhay dito sa mundo. Pero sabi nga po sa mga talata na, and according to Abba, hindi naman po tayo talaga dito. May inihanda na po para sa atin. Ang katawang lupa natin, lahat po tayong tao mamamatay. Hmm. Pero yung pong ating kaluluwa, yun po ang merong ibang pupuntahan. Dalawa lang po yun. Yung pong kamatayan at yung pong buhay na walang hanggan. Kan. Mamili na po tayo kung saan natin gustong pumunta. Ah, wala pong sa party po ni Abba Yahuwah, kahit siya na po ang pinaka dakila sa lahat dahil siya ang gumawa sa lahat, Opo. hindi niya po i-impose yung kapangyarihan ng kanyang kamay para tayo pilitin na piliin natin siya. Hmm. The reason why He gave us the free will to Free will. choose. Opo. That is because that is how He loved us. Kan. Pag hindi po natin siya pinili, or ganito lang po yon, maniwala kayo sa hindi kay Abba Yahuwah, sumunod kayo at hindi kay Abba Yahuwah, si Abba Yahuwah mananatiling dakila. Kan. Mananatiling banal at mananatili siya sa kanyang kinaroroonan. Ang tanong po, tayo po ba? Ano po ba? Makakatayo po ba tayo na sa harap niya nang hindi tayo mabubuwal kung tayo lumalabag sa kanyang kalooban? Kaya kung ano man po yung kailangan nating palakasin, kailangan po nating palakasin Kan. yung pong ating pananampalataya at yung pagtitiwala natin na hindi niya tayo pababayaan kung ang pipiliin natin ay yung buhay na kasama natin ang ating ang ating Mesaya na si Yahushua Hmm. sa kaharian ni Abba. Nasa sa atin na po lahat 'yon. Dahil dito po lahat makikita nyo na kung paano kayo, parang sinasabi nilang parang may sa kumakain po ba, kayo ang kinakain nyo tuyo, wala kang sabaw, ni asin wala, pero nakakakita kayo ng mga ibang tao na alam niyo naman na kung ano yung pamumuhay nila, taliwas doon sa kalooban ni Abba Yahuwah, pero ang kinakain nila, maglalaway kayo talaga. Hmm. A literal analogy of it that, kumbaga, para bang yung laman ninyo talagang darating sa panginginig na sana ako rin ganun ang kinakain ko.
Po. Maranasan ko rin yung sarap ng pagkain na ganon. Mm. But then, hindi po yung pagkain dito sa lupa ang kailangan nating ah, pagnasaan or pagsumikapan. Yun pong pagkain ng ating kaluluwa ang dapat nating pagsumikapan na mabusog yung ating kaluluwa dahil sumusunod tayo at nagtitiwala tayo kay Aba Yahuwah. Yung pong tiwala at pagsunod sa Kanya, ang nakikita ko lang po na doon lang po tayo maliligtas. Yan. Dahil pagka po tayo nagtiwala at sumunod sa Kanya, yung dakila niyang awa, ipagkakaloob po sa atin. Wala naman po ni isa sa atin dito ang may kapangyarihan. Sabi nga, walang makakatayo sa harap niya. Kahit pa kayo kahit pa kung sino pa man ang leader ng one world religion whatsoever, ikaw na ang ikaw na ang leader ng buong mundo. Hindi ka pa rin makakatayo sa harap ni Yehova. Yan. We are not relevant, in fact, in front of our Abba Yahweh. And wala naman po tayong magagawa na, you know, kahit po yung buong dami ng ginto sa mundo, nasa bulsa mo na. Hindi Opo. pwede mo pa bang sabihin na, oh, eto Aba, oh, Aba Yawa, eto yung ginto ko, iligtas mo ako. And that's not how we are going to be weighted. Or hindi tayo doon titimbangin ni Aba Yawa. Ang titimbangin po ni Aba Yawa yung mga puso natin Mm. para po maligtas ang mga kaluluwa natin. Eh, maaring sa ibang tao, makapakita nyo gaano kayo kabuti, gaano kayo kabait, pero yung puso lang po ninyo ang babasahin niyan. Dahil yung ating katawang lupa ay wala namang papakinabangin si Abay Awa dyan. Wala pong ni katiting dahil lahat tayo galing sa lupa eh. E di sa lupa din po babalik ang ating mga katawan. Pero yung pong ating kaluluwa, dahil dinalisay po natin sa pagsunod at pagtiwala kay Abba Yahuwah ang ating mga puso, yung kanyang dakilang awa, baka sakaling makamtan po natin. Hindi ko po sinasabing sigurado dahil wala po tayong ganong authority kahit Mm. sino sa atin. Baka sakali pong maawa sa atin at tayo'y maligtas. Yada Yahuwah Yan po, na. brother. Yada Yawa. So, wonderful sagot doon sa concern ni Brother Dimitrio kanina. Paano tayo maging matatag? Paano tayo maging malakas? So, yan po, nabahagi na ni Brother Ron. All esteem po and praises kay Abay Yahuwah. So, that being heard, meron pang magdagdag? Yes, Sister Bakar, si Yao, may dagdag po kayo. Yes, Brother Dan, speaking of free will, kanina, hangang-hanga po ako kay Hasyak Yahoo dahil pinili niya talagang faithful doon kay maging righteous kay Aba Yahuwah. Despite na ang ama niya ay masama, Si Ahas, no? hindi siya na-influence sa kanyang ama sa mga kasamaang pinagagawa. Hmm. Bagkus pinili niya na to follow Aba Yahuwah. At makikita din natin dito ang human free will dahil ang anak niyang si Manase ay naging masama na naman. Oh. Kaya talagang ang tao, choice mo talaga yun kung ano yung paninindigan mo, kung ikaw magpakasama or magpaka-tweet. Yun lang po, Brother Dan. So, good example, no? Yung paliwanag ni Sister Bakar Sayao. Tama nga si Ahas, Haring Ahas, ay ama po ito ni, ama ito ni Haskayao. And he is a wicked na hari. Pero siya bilang anak ni Ahas, hindi niya sinunod, mga kapatid. Then, following that is yung anak niya na sino yung sister? Manase. Yes po. Hindi sumunod sa iyapak ni Haskayao. So,
What a wonderful illustration talaga, no? Na life is a choice, mga kapatid. Yes po. Binigyan tayo ng karapatan na mamili, mga kapatid. So, yada yawa, gagamitin po natin itong freedom, gagamitin natin itong freedom para sa pagpili at pagsunod po sa kagustuhan ni Aba Yawa. Go ahead po, Brother Demetrio, may dagdag po kayo, and then perhaps Brother Yasaryao, kung mayroon kayong idagdag din po. Go ahead. May dagdag ako. Nakita natin, nabasa natin na dalawang kapangyarihan na nangyari sa hari ng Assyria at hari ng Huda. Opo. So, magandang larawan ito kasi makikita natin doon sa huli kung ano talaga ang nangyari, kung sino talaga ang nananaig. Kasi hindi pa man natin natapos yung 19. Opo. Abangan. Abangan natin. Dito, nakita ko na may dalawang pinakita si Aba Yawa sa atin na pwede natin na mapilian na Mighty One versus Yahuwah. Ginamit ni Yahuwah si Sikias at ginamit ng Mighty One ang hari ng Assyria. Opo. Para makita kung sino ang may kapangyarihan. Kasi yung hari ng Assyria, sinabi niya, makapangyarihan yung kanilang Mighty One. Opo. So, ganun. So, dito, mayroon naman tayong pattern na makita kung sino talaga sa kanila ang nananaig sa huli. So, yun ang masabi ko sa atin ngayon. At dagdag ko, nakita siguro ni Ezekias noong unang mga hari, yung unang mga hari na wala talagang, hindi natuwa talaga si Aba Yawa sa kanilang desisyon. Tama. So, nakita ni Ezekias na mali yun. Tapos, siya ng hari, ipakita niya kung ano yung gusto ni Aba Yawa na mangyari sa mundo. At yun na ngayon. At malalaman natin na yung ginawa ni Ezekias na talagang nagugustuhan talaga ni Aba Yawa yun. At sana ay matulad tayo kang Ezekias na sumunod ng mabuti na gawain para matuwa si Aba Yawa at lalo na mananaig tayo sa lahat ng mga pagsubok, mga kahirapan at mga iba-ibang masama dito sa mundo. Yun lang. So, yun hindi ko na i-explain yon except na yung Mighty One, ang ibig sabihin nun, yung other Mighty Ones na pinaniwalaan ng Assyria at sinunod nila at hinamon nila si Aba Yawa. So, doon sa paliwanag ni Brother Demetrio, Tagalog naman po yun. So, naintindihan na po ng lahat yon. So, yada yawa sa mga magandang illustration, pag compare and contrast no sa mga points, mga kapatid, na napakagandang elemento yon na mas dagdag pang maintindihan natin. Okay, bago tayo magtapos, anyone else na meron bang magdagdag? Oh yes, go ahead po, Brother Yao, kung meron kayong idagdag. Brad, pasensya na, naputol, nawala ako kasi Okay lang po. dumating kasi yung delivery. Dumating na po. Okay. Napansin ko lang din sa sharing po ng mga kapatiran, maging doon sa istorya po sa 2 King chapter 18. Ang nakikita ko pong lessons dito is wala po talagang na bago since from the start. Kung ano po si Aba, just like what he said in Malakay. Malakay sa Malakay 3:6,
For I am Yahuwah, I change not. Oh, So, hanggang ngayon po, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi, at kung ano yung mm, instruction po niya, tama. dapat po talaga nating maintindihan hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating na panahon pa, maging sa mga susunod na generation po natin, na si Aba po talaga, simulat sa pool, ay hindi po siya nagbabago, kung kaya hindi po pwede talagang bawasan o dagdagan yung kanyang mga salita, lalo na po sa mga instructions po na sinasabi niya. Talking of free will and idolatry, Opo. doon po sa kwento, ah kung i-compare po natin ngayon at saka noon, sa kanila po talaga, maging hanggang ngayon po naman, meron pa rin talaga mga rebulto, larawan, Mm, ah, kung ano pa yung mga sinasamba po ng tao, na hanggang sa ngayon talagang very devoted po sila, talagang handa po silang mag-alay ng buhay. opo. Ganun po talaga ang tao, ano po. Pero kung ano yung sinasabi po ni Aba, nasa atin po talaga yun. Yung talking of free will, kagaya po ni Haring sino nga ba yun? Si Hakaskal? SKO. SKO. Ah, Haskayaho, no? Na pinili po niya talaga yun. Nasundin po Mm, si Aba, kung kaya't napabilang po siya doon sa mga matuwid na hari. At kagaya din po natin, kahit na hindi po naman tayo pangulo o hari o kung ano pa man, kahit ordinary po tayong tao, ay wala pong ibang hangad o yung katuwaan ni Aba na makita po niya ang isang kagaya po natin o ng isang taong ordinaryong tao, na kahit po mayaman ka man o mahirap, kung ikaw ay mayroong puso talaga na handang sumunod kahit ano po ang mangyari, kahit po hadlangan pa ng buong mundo, na ikaw ay pasasambahin sa hindi talaga totoong makapangyarihan po sa lahat, opo. nasa atin po yun talaga. Kaya nga Mm, po sa mga darating pong panahon, gaya din po sinabi ni Brother Demetrio, na yung nauuna may nahuhuli, yung nahuhuli nauuna. Talaga pong sa atin po sa ngayon, para sa akin, patamaan na lang po talaga ng buhay, tama. at kung paano po tayo nagsusumikap. Kasi po hindi naman po natin maipagyayabang, kasi nasa katawan lupa pa po tayo. Maaari at 99% po talaga tayo magkakamali, magkakasala. Pero salamat, dahil sa pabor ni Aba, nakikita po niya yung ating mga puso, at hindi lang po siya tumitingin sa panlabas na anyo, kung ano po yung ating nasa sa ah, loob, kung ano po Opo. paano po tayo maghangad po talaga, na talagang mapagsikapan po natin na masunod po ang kanyang mga kautusan, mga alituntunin, at ang kanyang mga kautusan, lahat po ng kanyang mga utos po. Kung kaya sa atin po ngayon, ang challenge po natin is, wala pa rin pong pinag-iba. Yung pananampalataya at ang pagsunod, yun ay magiging tanda po na talagang pinili po natin si Aba, Tama. mahal po natin si Aba, kaya po tayo sumunod. Yan lamang po. Yeah, oo. So, abang nagpapaliwanag si Brother Yasariao at dumami po yung ating attendance. So, yadayaowa po sa mga kapatiran na dumating, Sister Mariam, Sister Lorraine, Brother Kevin, at si Sister Nicole. Yadayaowa po. Habang nagpapaliwanag kayo, Brother Yasariao, tunay nga po mga kapatid na uh, while it is true na tuwa tayo dahil isa tayo sa mga napili, ah, isa tayo sa mga nabigyan ni Aba ng pagkakataon na makilala po siya. While it is true mga kapatid, and it's a privilege. Malaking baraka po yun para sa ating bilang mananampalataya niya mga kapatid. But I'd like also to highlight na uh,
it is also a great responsibility, mga kapatid. Great responsibility na tayo ay lumakad ayon sa kanyang kalooban. Tayo ay magpatuloy na maging loyal, magtiwala na buong puso katulad ni Haring Haskayao, mga kapatid, sa pangalawang Malakiam chapter 18 sa ating na pong napaliwanag na sa kanina, mga kapatid. So, that being said, kung ano kaya sa ating buhay ngayon, sa ating journey ngayon, saan kaya dito yung mga important points, important things na ating isabuhay, mga kapatid? Ito'y magbibigay sa atin ng lakas loob na kung ano man yung harapin natin ng mga hamon, mga kapatid, this is already a great example for us to follow na gamitin natin yung ating freedom, yung ating choices, na piliin ang wasto at tama, ang ating paniwala at ang pagkapit natin po kay Abay o ay laging piliin natin, mga kapatid. So that being said, kung meron pa bang magdagdag bago tayo magtapos, mga kapatid? Is Brad, there... pahabol po ako, Brad. Ay, go ahead po, brother. You have something to add, brother Yasario. Sa talking of loyalty po, Brad, is ito'y kagaya po ng sinabi po ninyo, no? Ito'y maituturing po natin na isang malaking pribilehiyo para sa atin at responsibilidad na dapat nating pagkaingatan sapagkat nasa malaya pa po tayong bansa. Tama. Kapag dumating na po yung talagang yung persecution time, doon natin mararanasan at ma-experience po talaga kung ano po talaga kung gaano tawag nito, kabigat ng tinatawag nating loyalty at yung love natin kay Aba, na kung paano pagka pinapapili na po tayo. Opo. Saan po ba talaga tayo? So, sa araw-araw na lang po ng pakikibaka natin, sa araw-araw ng pamumuhay, though we have lapses, mga ups and down, challenges sa buhay po natin. Pero huwag nating kaligtaan at kalimutan na meron po talaga tayong ah, babalikan na kumbaga sa panahon na tayo madapa, sa panahon tayo makalimot, sa panahon tayo magkakamali, lagi po nating tatandaan na meron pong naghihintay, meron pong handang magpatawad sa atin. Huwag natin pong hayaan na lamunin tayo ng hiya, ng takot. Kasi yun po yung weapon ni Satan na kapag tayo nagkulang, nagkakamali, yung hiya na lumapit at manikluhod at humingi ng kapatawaran sa ating dakilang ama, yun po ang dapat nating pagkatandaan sapagkat yun po minsan ang gagamitin ng kaaway para tayo mapalayo sa kanya. Tama po. Kaya po ang totoong talagang mananampalataya is talagang kumbaga warrior ka dapat eh. Tama. Masusugatan ka kung nasusugatan ka man sa ating pakikibaka at sa ating araw-araw na pamumuhay. Mas lalo kang tumatapang at lumalaban na hindi po pwede na kahit na sabihin mo na ilang beses tayong madapa. Dapat bumangon tayo at handa tayong lumingon at tumingin doon sa pinaghugutan natin ng lakas o ng ating kalakasan, ng ating tawag nito, ng, 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 ng source po ng buhay natin na dapat nating ibigay din po sa Kanya sa kabila po ng lahat ng ating mga kasi nasa katawan lupa pa po tayo, hindi po natin maipagyayabang na talagang matuwid na talaga tayo. So ang ano lang po natin dito is yung wag tayong makalimot na tumawag po talaga sa kanya every now and then
sapagkat ang sabi po niya sa kanyang salita na kung paano po natin siya binigyan ng parangal, ay yun din po yung pagkakilala din po natin sa kanya. Yan. Okay po. So, iyadayaowa mga kapatid sa mga mensahe o mga katuruan nito. So, bilang pagtapos mga kapatid, ah, may mga pangungusap si Aba Yaowa sa atin mula sa kwento ni Haskayao, pangalawang hari 18 mga kapatid. May mga pangungusap si Aba sa atin. Kayong mga manunood sa Republic, kung kayo ay matagal na pong nagsunod, tumawag at nagsamba ni Aba Yaowa ni Yahushua Hamasya. Ito po yung mensahe na magdagdag, patibay at palakas loob na magtiwala at magkapit tayo kay Aba Yaowa. So, that being said, kailangan makilala natin talaga ang totoong pangalan. So, ito na nga po ang apat na mga titik sa pangalan ni Aba mula tayo sa kanan papunta tayo sa kaliwa. Ya-ha-u-ha. So, ito po ay letter Y. Ito pong ha, ibangkitin po as AH. Kaya Y plus AH kaya maging ya. Then U, Yahoo o Yahoo, and then another ha, which is banggitin natin as AS, kaya Yahoo A. Yahuwah, mga kapatid. Ito po ang nakasulat sa Holy Scripture at nakasulat din po, mga kapatid, sa BYNB, nakasulat din po sa At-Sefer at siyempre sa Dead Sea Scroll. Ito na rin po ang pangalan ni Yahushua, Yaha-U-Shan Ayan. Parang letter W but tunog niyan ay SH. Then parang letter O but ang tunog niyan po ay A. Ayan. So, Ya-U-A. Yahu siya. Yahu siya po ang ating masyak na kung saan nakasulat dito sa BYNB at Sefer at doon na rin po mga kapatid sa Dead Sea Scroll. So, nawa ang ating mga puso ay barok na barok or punong-puno ng baraka ang ating puso sa pamagitan ng teaching video na ito. All esteem and praises kay Abba Yahuwah and Yahuwah Barak mga kapatid.